Naungkat sa Senado ang katiwalian sa pag-i-issue ng Letter of Authority ng BIR. Mga negosyante raw ang naiipit pero natatakot magsumbong. Narito ang aking report. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, inisa-isa ang mga pang-aabuso at modus na ginagawa ng ilang tauhan ng Bureau of Internal Revenue sa pag-i-issue ng Letter of Authority para iharas o ipitin ang mga negosyante. Una na dyan ang pag-i-issue ng multiple LOA sa loob ng isang taxable year. May mga negosyante nga raw na nakakatanggap ng 4 na LOA sa loob lang ng 6 na buwan. Oras na maisyuhan ng LOA, kailangang dumaan sa tax audit ang nasabing negosyo. At dito na nangyayari ang mga questionableng tax assessment. Ang report po sa atin ay nag-offer, halimbawa ang BIR examiner sa City of Manila, na isettle ang LOA sa halagang 400,000 all-in. Dahil hindi sila pumapayag sa hinihinging lagay, naglabas ang examiner ng assessment na umabot ng 13 milyon o 13 million pesos. At nakakapagtaka raw dito dahil ang gross sales lang ang nagnegosyo ay 12 million pesos. Meron din daw extortion sa pamamagitan ng compromise kung saan kinakausap umano ng ilang tax examiner ang isang negosyante para magbayad ng mas mababang halaga ng tax kumpara sa kung ano talaga ang dapat bayaran. 25% daw ng koleksyon lang ang pumapasok sa BIR at ang natitirang 75%. Where did the rest of the collection go from these instruments? E di po sa bulsa ng mga examiner, RDOs at regional directors. Ayon naman kay dating BIR Commissioner Kim Menares, mahalaga ang LOA para makita kung tugma ang nire-remit nilang buwis sa kanilang dinideklarang kita. That letter of authority push behavior of compliance. No? So yun hindi pwedeng mawala yung takot kasi marami hindi nagbabayad. No? Meron study na we have not collected more than 1 trillion pesos from tax evasion. We from the BIR appear before you today with openness and humility to respond to and to clarify the issues that brought us here, and to listen, learn, and work with the Senate to strengthen our tax system. Pagtitiyak naman ni Finance Secretary Frederick Go, tututukan nila ang pagresolba sa katiwaliang ito. We welcome this investigation. President Ferdinand R. Marcos Jr. has made it unequivocally clear we will not tolerate corruption in government. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.